Itong Concert AB502B. Ang problema nito ay nawala ng power. Tapos nung napalitan na natin yung kanyang cord, kanyang wire. So nung pinalitan natin yung kanyang wire, ito na, okay na yung wire niya. Ang problema naman niya, pag power on natin, yan, maandar naman yun, no? Kaya lang, ang problema niya, umuugong siya. Yan, no? Ugong kabilaan. Yan. Okay. So pag ano umuugong, ulit natin. Tanggalin natin yung preamp niya. Minsan kasi pag may problema yung supply ng preamp natin, umuugong din yung signal natin. So pwedeng may problema yung filter dito. Naka-trouble na kasi ako niyan na nagkaroon ng problema yung filter dito. Nag-humming yung ampli natin. So gagawin nyo lang dyan, hang nyo yung supply ng kanyang 8 volts or 12 volts, 0 to negative 12. So hang nyo lang yan, tapos try nyo ulit. Okay? Testing ulit natin. So mayroon pa rin siyang ugong, may humming pa rin siya. Yun. Okay, off natin ulit. So ibig sabihin yan, kung nahang na natin yung supply ng preamp niya, dapat kung nasa preamp ang problema, hindi na siya uugong yung ampli. Pero sa nangyari dito sa atin, nag-humming pa rin yung ampli natin. At yung humming niya, left and right, parehas may humming. Parehas siya. So ibig sabihin yan, pwedeng may problema yung pinaka-ampli natin. Okay? So gagawin natin yan, step by step tayo. So hindi naman nagkakaroon ng sunog or pumuputok yung ating fuse. Buo naman yung fuse natin, kaya lang umuugong lang siya. So madali lang i-trace yan kung ano ang problema ng unit natin. Kung kabisado nyo na yung trouble na ganito, so mas madali lang sa mga master na ito. Pero sa mga newbie, medyo nahihirapan pa yung mga newbie sa mga ganitong trouble, ha? Kasi parehas may humming. Okay, so gagawin natin yan, susukat tayo ng supply. Dito madidetect nyo kung ano yung problema dito. Okay, so yan, DC tayo. Yan, naka DC na yan. Tapos kabit natin yung ground natin dito sa pinaka body ground natin or speaker out nya sa grounding. Yan, nakakabit na yan. Tapos power on natin. Yan. Pag na power on natin, check natin yung supply natin. So napapansin nyo 55 yung supply natin dito sa unang fuse. Tingnan natin sa pangalawang fuse. So mapapansin nyo yung negative natin ay 35 lang. So hindi balance yung supply natin. Ano? Ito 55, ito 35. Okay? Ulit natin. So makikita nyo dito na ang supply natin ay hindi balance. Bakit kaya? No. So ang gagawin natin yan, tatanggalin natin yung pinaka-ampli. Tapos rekta na tayo. Check natin yung filter. Titingnan natin kung okay pa ba yung filter niya or sira na. Okay? Okay, so ito na, nabaliktad na natin yung ating pinaka-ampli board. Yun. So ang problema, ito yung low voltage natin, ito yung 55 natin, ito 30 plus lang. So yung capacitor niya na ito. Okay, check ngayon natin tong capacitor nito kung okay pa ito. Okay, so may napapansin ako rito, no? Nung tinanggal natin yung capacitor niya, nung inuga natin, nakita natin, no? So nakaangat yung circuit niya. So ibig sabihin, buo pa yung ating capacitor, ano? Wala lang contact yung circuit natin. Okay. So ito yung capacitor niya, natanggal na natin siya. So hindi pa naman umbok at hindi naman umaalog yung loob. So pwedeng buo pa ito. Try natin i-tester. 6310 KOF. Okay. Tester natin, titingnan natin kung okay pa yung capacitor niya. Okay. So naka-UF tayo. Check natin.
Tagal. Tagal, hindi niya ma-detect. Yun. Kalagay microfarad. Yan. 9.6, 9.7 microfarad. M. So 9.7 M. Okay. So kabit natin ulit. So gagawin natin, linisin natin to. Lagyan natin ng circuit na makapitan ng lead natin. Okay. So susukatin natin ulit ngayon. Titingnan natin kung pantay na sila kasi naayos na natin yung hinang niya. Okay, so ito may supply tayo 26. Tama ba? Yan, 26.7. Tingnan natin yung positive natin kung 26 din. So mayroon din tayong 26.5. Okay, so mayroon na. So nagkaroon na ng supply, parehas na sila ng supply. Okay, ayusin na natin tapos testing natin. So may problema pa pala to. Oh. Putok yung kapasitor, sunog yung 10 ohms, dalawang 10 ohms, putok yung kapasitor din, dalawa. Pati ito, parang sira din yung isa. Okay, bunutin muna natin yan. Okay, so naikabit na natin siya. Hindi ba pala nakakita? Yun, napalitan na rin natin yung nasunog doon, 10 ohms, saka dalawang 104 na kapasitor. 104. So, okay pa naman yung isa, pero pinalitan ko na parehas. Yung kulay blue na yung kinapit ko. Okay. So, testing natin ngayon yung supply nito. Titingnan natin kung okay pa rin yung supply natin. Ano? Kapit lang tayo sa grounding. Try natin dito. Okay, positive yung naisundot natin. Medyo maliit kasi yung dulo ng positive natin. So, check natin ngayon yung supply natin. Dito may 27 tayo. Naka 110 pa lang tayo, no? Yan, meron tayo 26 din. Okay. So, pasok na yung supply natin. Try natin sa 220 na. 220. Tapos power on natin. Yan, nag-relay na siya. Check natin kung may ugong pa rin siya. Okay, wala nang ugong, ano? Wala nang ugong. Okay na. Okay, off muna natin. Set up natin yung connection. Lagyan natin ng input. So, lagyan natin ng input. Kung saan tayo nagsaksak dito ng input, yun din yung select natin. So, mas madali pag dito sa equalizer input. Yan, EQ input. Tapos, on natin yung equalizer dito sa harap. Yan, mas madali dito. Okay, so nakatugtog na tayo. Nakaset up na yung speaker natin, left and right. Input natin, EQ. So, naka-on na yung EQ natin dito sa harap. Yan. Power on natin. Nag-relay na siya. Okay, so ayos na yung unit natin. Bali yun lang yung naging problema niya. Nagpalit tayo ng easy cord. Hinanap natin kung bakit umuugong yung ampli natin. So nag-trace tayo, naghang tayo ng supply papunta sa preamp. Tapos may ugong pa rin siya. Tapos chinek natin yung supply natin dito sa dalawang fuse. So hindi balanse, mataas yung isa, mababa yung isa. So nagduda tayo, nasira yung kapasitor natin. So nung tinanggal natin yung kapasitor, nakahang lang pala yung paa ng kapasitor natin. Hindi siya bali parang naputol yung pinaka, putol na nga talaga. Putol na yung pinaka circuit niya sa board. Kaya nakahina nga yung kapasitor natin pero yung circuito niya putol na.
So kaya hindi balance yung supply natin, kaya siya nag-humming. Okay. Okay na. Okay, so sasarado lang natin to. Tapos okay na siya. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.